May isa po akong kaibigan, kwento niya. Isang umaga, linggo, habang nagpapahinga daw po siya taga-almusal dito sa kanyang bahay, narinig niya yung mga kapitbahay niya na born again, na nagdarasal at nagpre-prayer meeting. Pinakinggan niya at sabi po nitong pastor sa kanyang congregation, "Mga kapatid, ipikit niyo ang inyong mga mata." At pagkatapos sabi daw po ng pastor, "At ikanta natin, dasalin, open my eyes, O Lord." Nagkakape daw po siya. Biglang lumabas yung kape dito sa ilong niya. Sabi niya, "Sinong hindi matatawa, Father? Sinabi, pikit ang mata pagkatapos magdadasal. Panginoon, buksan mo yung mata ko." Gumawa ka ng problema? Yan ang solusyon. E di buksan mo. Close, open, sabi ang ganun. Ano ba namang klaseng dasal yon, Father? Sabi niya sa akin. Medyo nakakatawa po, pero pinag-iisipan ko yung sinabi nitong pastor. Hindi lang naman ang ating katawan ang may mata. Hindi po ba? Our souls, our hearts have also eyes. Meron tayong mata sa labas, pero meron din mata sa loob. Maaaring nakabukas ang iyong mata sa iyong katawan, pero nakapikit ang mata ng iyong puso, ng iyong kaluluwa, ng iyong damdamin. At anong ibig sabihin na nakamulat, nakabukas ang mata ng iyong puso, damdamin at kaluluwa? Ang kahulugan niyan ay meron kang pananampalataya. Paulit-ulit nating narinig ang salitang see, tingnan mo sa nabasa nating ebanghelyo. Isang paanyaya sa atin na kailangan nating manampalataya, kailangan nating magtiwala. Noong una, itong si San Bartolome, si Nathaniel, hindi naniniwala sa ating Panginoon. Pero anong paanyaya ni San Felipe sa kanya? Come and see. Tara, tingnan mo. Huwag mo lang tingnan sa pamamagitan ng iyong mata, pero tingnan mo rin sa pamamagitan ng mata ng iyong puso, ng mata ng iyong damdamin, ng mata ng iyong kaluluwa. Inaanyayahan siya. Tara, tingnan mo, maniwala ka sa Kanya. Noong una meron siyang pagdududa, pero bakit naniwala itong si San Bartolome kay Jesus? Ano yung sinabi niya sa kanya? Nakita kita, nakaupo ka doon sa fig tree. Eh wala naman tao doon eh. Sino makakakita sa akin? Sabi ni Nathaniel, kung hindi ang Diyos na nakakakita, pero madalas hindi natin nakikita. Who could have seen me sitting under the fig tree? Only but God, who I could not see, but God who always see us. At yun din po ang mabuting balita. We have a God who sees us. Meron tayong Diyos na tinitingnan tayo, na hindi nakapikit, na palaging nakikita kung ano ang ating ginagawa. Merong mga iba, ayaw iniisip na sila ay tinitignan ng Diyos. Bakit? Eh, hindi makagawa ng kasalanan eh. Di po ba? Pero nakakalubag ng loob. It is a very consoling thought if you come to think of it, that somebody is watching you. Hindi po ba nakakapagbigay ng galak at tuwa na alam mo at naniniwala ka, may nakatingin sa iyo, may nagbabantay sa iyo, at merong gumagabay sa iyo. Amen? Halimbawa po, sa mga may sakit, di ba gusto nila palagi meron silang kasama sa kwarto pag matutulog na, o pag nandun sila sa kwarto ng hospital? Matatakot yan na mag-isa kasi hindi nila alam. Baka kung ano yung mangyari sa kanila. At least pag meron silang kasama doon sa kwarto, payapa sila. Alam nila hindi sila mapapabayaan. Ano man ang mangyari, merong gumagabay, merong mag-aantabay, merong magkakalinga, merong mag-aalaga. Ganyan din po, pumapasok na po yung mga bata sa eskwela. Di ba merong mga bata, pag iniwan mo sa classroom, umiiyak. Iyak ng iyak. Pero paano mo papatigilin sa pag-iyak yung bata? Pag nakita na yung nanay, nakasilip doon sa bintana. Tapos sinasabi sa kanya, "Shh, huwag ka nang umiyak. Nandito ako.
Di ba titigil na yung bata sa pag-iyak? Nakakalubag ng loob, hindi po ba? Nakakapagbigay ng tuwa at galak sa atin. Na alam natin, meron tayong Diyos na tinitignan tayo, na nakikita niya kung ano yung ating ginagawa. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Yung pagtingin ng Panginoon, yung pagbabantay niya, hindi naman para parusahan ka. Yung kanyang pagtingin, yung kanyang pagbabantay, ay dahil mahal kanya. Darasal din po tayo, naway mabuksan ang mata ng ating puso at kaluluwa. Dahil ang pangako ng ating Panginoon, pag naniniwala ka, pag nakikita mo ang Diyos sa iyong buhay, makikita mo din ang ligaya at grasya na maibibigay niya sa iyo. Having faith means you know the good grace that is coming to you. The good grace that you will receive. Alam niyo po, isa sa mga pinagbibiliban ko, yung mga may sakit o yung mga tao na may inaalagaan na may sakit sa kanilang pamilya. Marami po ako naririnig nag-share sa akin. Talagang hirap na hirap po sila financially dahil sa gamot, dahil sa hospital. Pero alam niyo po, yung nakakabilib at nakakamangha kung kwento nila. Minsan, di na nila alam kung saan sila kukuha ng pera. Pero dahil nananampalataya sila, nakakapit na lang sila sa Diyos. Bigla-bigla, meron pong darating na pera. Bigla-bigla, meron tutulong sa kanila. Hindi sila napapabaya. Saan nanggagaling yun? Hindi po nila alam. Ang alam lang nila, naniniwala sila. Ang alam nila, nakikita nila, nandiyan ang Diyos, hindi sila iniiwan. At tingnan niyo po, ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos ang nagkakalinga. Ang Diyos ang nag-aalaga. Maniwala ka, ang Diyos hindi marunong pumikit. Palaging nakabukas ang kanyang mata. Nakikita kanya, tinitignan kanya, ginagabayan kanya. At yan sana magbigay ng tuwa at galak muli sa iyo.